Hilaw na saging, pwedeng-pwede mong ulamin. Kung nagtitipid at sakto lang ang budget mo, pwedeng-pwede mong ang lutuin ito. Hindi mo nga iisipin na saging pala ang kinakain mo. Hello mga bishi! Sino nga ba ang mag-aakala na ang hilaw na saging ay pwede palang ulamin? Kalimitan kasi na ginagawa natin dito ay nilalaga lamang ito. Tapos isasawsaw sa bagoong asin ay busog-busog man din. Pero ngayon nga mga bishi, ito nga ay ating uulamin. Ang una nga lang natin gagawin ay babalatan natin ang saging. Dahil nga hilaw ito, kailangan nating gumamit ng kutsilyo sa pagbabalat nito. Medyo matagta nga din ito, kaya naman ina-advise ko na gumamit kayo ng pambalot sa mga kamay ninyo. Pwede nga ang plastic o kaya naman kumuha kayo ng kaunting mantika at ipahi dito sa kamay ninyo. Sunod nga nating gagawin mga bishi ay gayatin na natin yung ating hilaw na saging. Dapat nga ay malalaki yung pagkakagayat natin dahil medyo matagal natin itong lulutuin. Hilaw na saging kasi ito, kaya naman medyo matigas ito pag niluto. Kapag okay na, kumuha naman tayo ngayon ng sibuyas at bawang. Hindi pwedeng mawala yan. Balatan nga natin sila, tapos gayat-gayatin na. Kunin na nga natin yung magpapasarap ng ating pagkain. Walang iba kundi ang paborito ng lahat, ang sardinas. Kapag okay na ang lahat, atin namang hugasan yung ating hilaw na saging. Hugasan nga natin itong mabuti kasi sabi ko nga sa inyo, medyo madagta ito mga bishi. Magpainit na nga tayo ng kawali at lagyan ito ng kaunting mantika. Pagkatapos, igisa na natin yung ating bawang. Bawang pala ang inuuna, akala ko siya. Chiga lang mga bishi. Isunod na nga natin ang lagay itong ating sibuyas. Pagkatapos, ilagay na din natin yung ating sardinas. Durugin nga natin siyang mabuti para hindi na mag-away-away yung mga kakain nito mga bishi. Baka baga mag-aragawan pa sila sa mga buo-buong laman ng sardinas. Kaya naman, durugin nyo na siya sa una pa lang. Lagyan na nga din pala natin siya ng tubig. Tansyahin nyo na lang kung gaano kadami yung tubig na ilalagay nyo. Kapag feeling nyo, konti pa lang yung tubig nyo, ay di dagdagan nyo na lang, tansya-tansya na lang baga ganun. Pakuluin nga lang natin siya at kapag kumulo na, saka natin ilagay yung ating saging na hilaw. Nung inilagay ko nga yung saging, pansin nyo mga bishi, kakaunti lang yung aking tubig. Kaya naman, dinagdagan ko pa siya. Sobrang hilaw kasi ng ating saging, kaya naman medyo matagal natin itong lulutuin. Papakuluan nga natin siya ng todo hanggang sa lumambot na ito. Isunod na nga natin yung pagtitimpla nito sa pamamagitan ng paglagay ng asin, paminta, betchin. Depende sa inyo mga bishi. Kung gusto nyo maglagay ng magic sarap, walang problema yan. Kung saan kayo mas masasarapan, ay di go lang tayo. Habang hinihintay ko ngang lumambot yung aking niluluto, ginupit-gupit ko na muna itong sotanghon. Kung naghahanap ka nga ng kakaibang ulam, ay subukan mo na itong hilaw na saging dahil alam mo ba na pwedeng-pwede nga itong ulamin. Sobrang laki nga din ang matitipid mo dito. Biruin mo, isang sardinas, isang sotanghon nga lang ang magagamit mo. Tapos ilang pirasong saging, sobrang dami mo na agad magiging ulam nito. Habang hinihintay nga nating lumambot yung ating niluluto, i-ready na nga natin yung ating kalamansi at ito'y ating gayatin. Kapag malambot na talaga yung ating saging, ilagay na natin yung ating sotanghon. Pagkatapos, yung ating kalamansi naman na piniga. Kung mapapansin nyo mga bishi, kumonti na lang yung kanyang sabaw kasi nga, medyo matagal nga natin itong papakuluan. Ging sip-sip din kasi nung ating sotanghon yung ating sabaw. Kaya naman, ganyan ang magiging itsura niya sa huli. At ilang sandali pa nga, ready na yung ating ulam, saging na hilaw. Sino nga ang mag-aakala na pwede palang ulamin ang hilaw na saging? O diba, bongga? Nakakatakam naman talaga, kaya naman atin na itong tikman mga bishi. Perfect nga ito sa mga diet na katulad ko. Ay wow, diet yarn. Kasi naman, kahit saging lang ang iyong kakainin ay busog na busog ka man din. Ito na nga ang aming inulam sa pananghalian at itong ang aking bayaw na si Kuya Jason. Sarap na sarap sa pagkain. Sabi nga ng aking nanay, pwede nga din daw itong gataan. Kapag ito nga ang iyong kinakain, hindi mo nga iisipin na ito pala ay saging kasi ibang-iba talaga ang kanyang lasa. At itong aking anak nga na si Sayon ay sarap na sarap sa pagkain. Yan naman mga bishi, huwag ka nang magpatumpik-tumpik pa. Subukan mo na ang hilaw na saging para iyong ulamin. Masustansya na, sobrang mura at pasok na pasok sa budget talaga. Kung nagustuhan mo nga itong aking video, paki-like and share naman ito. O paano ba mga bishi? Hanggang dito na lang muna. Maraming salamat sa inyong patuloy na panonood. Paalam!